Bayan sa panahon ngayon, nakakaalarma na ang pagtaas ng bilang ng mga krimen sa pagpatay at panirape. Kadalasan nabibiktima dito ay mga bata, babae o di kaya'y matatanda. Pero alam niyo ba na kaya natin iwasan ang ganitong klaseng krimen kung may alam ka sa self-defense? At hindi na kailangan maging isang black belter o gold medalist sa martial arts para maiwasan ang nakaambang panganib sa iyong buhay. Narito ang report. Sa unang pagkakataon sa Pilipinas, isang gym ang nagbukas para ituro ang integrated fighting techniques o pinagsama-samang estilo ng pakikipaglaban. Hindi para ikaw ay isali sa isang tournament, kundi para matutong ipagtanggol ang iyong sarili. Kung sa ibang gym ay isang klaseng martial arts lamang ang itinuturo, dito 5 ang ituturo sa iyo. Ang paggamit ng arnis, pagboboxing, taekwondo, jiu-jitsu at wrestling. Ayon kay Robert Leroux, instructor ng Warrior Gym, mahalagang may nalalaman ng isang tao kahit basic techniques lamang ng iba't ibang martial arts para kaya niyang makawala sa kamay ng taong umatake sa kanya. When you're in a confrontation or in a fight, okay, normally it would start with the distance. Okay, so that's very common. Within that distance, you can use your arms or your legs. But if the distance closes, there's a possibility that you'll fall down on the ground. Again, the situation changes. Now, again, it will change even more if the person who is taking you down has a weapon. So those situations are quite different, and each art at the moment cannot handle all those. So what we're trying to do is to ensure that in each situation, right, the person is able to defend or to fight back. At dahil 5 ang fighting techniques na dapat pag-aralan ng isang warrior student, 5 rin ang fighting instructors ng Warrior Gym para ituro ang mga tamang teknik ng pakikipaglaban pagdating sa aktwal na mga insidente. Isa dito ang arnis na mabisang pangdepensa dahil ginagamitan ito ng sandata. Arnis is the understated martial art in this country. Outside the Philippines, it's recognized as the most effective weapon-based technique. Okay, where I live in Australia, people there want to learn arnis because they recognize how good it is. In the US, it's the same. Pero hindi lang ang pagpapalo at paghahampas ang ituturo sa iyo ng arnis dahil itinuturo rin ni Master Romy Santos, 1994 World Champion ng arnis, ang ilang basic defense kung ang kalaban naman ang may hawak ng sandata. Ngayon, kung sa mabilis na, ilan ito tayo? Pagpalo. One, kontrolado yan. Ito, hawak ng dalili, ng lalaki. Walang kawala yan. Kung ikot pa siya, mag-rolling mas siya, kasi makaka-rolling yan. Kontrolado ko yung lalaki niya. Magsisuntok siya, black is black. Then, double lock. Walang kawala to. Kahit mga barangay-tano, sa mga pulis, pwede gawin ito. Nakatutok din ng gym sa pagtuturo ng boxing at taekwondo kahit na mga basic lamang. Kasi malaking bagay na rin yun sa'yo eh. Kahit ganun lang yung natutunan mo. Pagdating yun sa, kung nasa gipit ka na, ganyan. Tulad ng sa mga babae na tinuturuan namin ngayon. Ay, nagipit sila. So, alam nila, ang gagawin nila para sa sarili nila. For example, kicking, taekwondo, okay, principally has the most spectacular, magnificent kicks compared to any art. Okay? Ngayon, ang limitations naman ng taekwondo, marami kang kicking technique. Pero anong mangyayari kung ang kalaban mo close range? Hindi ka na makakasipa, hindi ka makakasuntok. Pero kahit man sa leg,
attacks, may limitasyon din ang techniques. You can do those techniques. Magagawa mo rin yung attacking technique. Pero anong mangyayari sa'yo kung ang kalaban mo magaling sa baba? Okay? If your attacker, okay, uses wrestling technique, uses locking technique, kahit na ilang taon mo pinag-aralan ng boxing, hindi mo malalaman kung paano i-counter ang, for example, locking technique. Kaya't dito pumapasok ang style ng jiu-jitsu at wrestling technique para kung nakadikit na ang iyong attacker, may nakahanda ka pang pangdepensa. Kaya ng kwan, yung hinulidap pa. Pwede mo ma-depensa niyan pag marunong ka sa wrestling. Kasi pag mahawakan mo na yung isang holdapper, pwede mo na siyang ibalibag o buhatin. Yan ang ng wrestling. Just standing to ground position. Yan eh. Okay. Kasi pag nasa ground na yung kwan, yung halimbawa inundab pa, nasa ground na yung tao, hindi na makalis kasi chicken wings mo or half Nelson o grill mo, hindi na siya makalis. I would say Brazilian Jiu-Jitsu is quite effective for women because it doesn't rely on strength. It relies on leverage and pressure to achieve a position, a dominant position. But it does require contact, meaning that it requires close range when you execute the techniques. May 5 principles din ang dapat tandaan ng isang naaagrabyado na sa labanan. Ang circular principle, locking principle, twisting principle, striking principle, at tapping principle. Circular. Pag ito ang joint na hinahawak, yan ang joint that will make it circle. Okay? I call it a principle because it goes up like this. The joint, yan ang foot. This is the joint, yan ang foot itself. No. Okay? Now, kahit ganito, circular principle pa rin. Ganyan. Choke. Straight shot. Straight shot. Circular principle but the whole body. Okay, yung buong katawan niyan, circle. Get weak. Okay? Again, circular. And then we have what we call locking principle. So, basically, kung mag-umpisa tayo sa circular principle. Okay? I start with a circular, and I hold this here. Hawakan yan. Magiging locking principle. Kasi, mailalock na yan. Wrist. Ang wrist na yan. Joint lock. For example, choking. Choking. Okay. First down here. Get back. Number 1. Ngayon, ang cupping principle. Like a cup. Yan sa ilalim. Cupping. Cup yung elbow. Tapos, ito, magiging locking principle, pero dito sa neck niya. Kaya yan ang locking principle. Kaya, pagbalik ko, taas. Now, ang striking principle, nabuksan ko na. Okay? Dito, nabuksan ko na. Dito. Yan. So that's when your striking principle is. Yung striking principle, kailangan mapasok yan sa opening na ginawa mo. Ayon kay Alan, magiging epektibo ang kaalaman mo sa self-defense sa aktwal na mga insidente kung buo ang loob mo na ipagtanggol ang iyong sarili. Kung mayroon kayong gagawin, kung mayroon kayong magre-react kayo at gagamitin yung self-defense, kailangan decidido kayo na gagawin yung 100%. At ginawa nyo yan, ang less than 100%, ang chances na makaka-escape kayo are very low. Kung decidido kayong throw a punch, to throw a kick, to twist an arm, to do a
luck, you will do it 100%. Talagang kailangan decide ko. Subalit mahigpit na ipinapayo ng mga warrior instructors na mas mabuti nang umiwas na lang sa gulo at huwag nang ipagmalaki ang iyong nalalaman sa self-defense. Because to me, you don't need to prove yourself. Like if you can fight already, you don't need to prove yourself out in the street unless it's a situation where you need to do it. If it's a hold up, give an energy or a gun like that. Unless your life is threatened. If it's a gun, give them everything they want. But maybe the other weapons you might have a chance. But if it's a gun, yeah, no, forget it. Ayon pa sa mga instructors, may mga itinuturo rin silang mga techniques na maaaring ikamatay ng kanilang attacker. Kaya't mahigpit na ipinaiiral nila ang self-discipline. You have to remember, to keep calm. Madali ang sabihin pero mahirap gawin. To be honest with you, every art that we teach has the potential to be fatal. To have fatal. They all have fatal techniques. That's why I always say, if you can help it, huwag kayong mag-engage sa physical violence. Sa pagpo-cross-training sa Warrior Gym, nire-require ng mga instructor na may ma-master na kahit isa lamang ang kanilang estudyante. Kung seryoso ang estudyante sa kanyang napiling live arts at interesado siyang sumali sa mga tournaments, pang lokal man o international, matutulungan sila ng mga warrior instructors. Magbabalik kami pagkalipas na